Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sag. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa description box para po mapuntahan ninyo ang zodiac signs ninyo. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya ang posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? So we have here the Six of Swords, positive changes. May paparating sa iyo na maganda or mga pagbabago that has something to do with yung mga plano mo. Basta meron kang mga gustong mangyari, pinagplaplanuhan na maaaring mag-materialize na. Okay, but since this is a love reading, it might mean a future plan with your loved one. Okay, or kung anong gusto mong mangyari between you and your person, pwedeng magkaroon na ito ng movement. Okay, and then we have here the World. Kung halimbawang long distance relationship kayo, nitong person mo, pwedeng ibig sabihin one of you will travel or basta you will both be together in order to make happen kung ano yung mga pinagplanuhan ninyong dalawa. Okay, and then we have here the Eight of Wands, which is again a movement card. So definitely there's positive movements or happenings na mangyayari sa inyo sa mga susunod na mga araw. And then we have the Star. Ibig sabihin nga mga wishes coming true. Mga pinapangarap nyo nagkakatotoo. Okay, and then ibig sabihin din, pwede kayong magkaroon dito ng committed relationship or pwedeng you will take your relationship siguro into a deeper level or magle-level up na yung relationship ninyo. Ang nakikita ko lang dito is pwedeng magkaroon ng parang a temporary pause. May chance, kumbaga, na maudlot, na maisakatuparan yung ibang mga plano ninyo. Okay? Especially when it comes to finances. Kumbaga parang yun yung magiging problema ninyo. Financial, lalo na kung halimbawa isa sa inyo magastos, maluho, o hindi alam kung paano mag-control. Parang kung meron man kayong pera ngayon, mabilis kumbaga na magagastos ninyo yung pera at pwedeng dahil doon maudlot yung mga iba ninyong pinagplaplanuhan na dalawa. Okay? And then we have here the Ace of Swords. So, parang kailangan ninyong dalawa na magkaroon ng open discussion or mag-uusap kayong dalawa parang in order to prevent yung pagguho ng inyong mga pangarap. Kasi pwedeng mag-away pa kayo regarding money Okay? So, kailangan ninyong bigyang linaw yun. And then we have here the Four of Swords na parang after talking about it, pwede kayo makarecover. Pwede ninyong maayos. Pwede ninyong, kumbaga, malusutan yung mga problems na yon. And then we have here the Six of Pentacles. Parang, kumbaga, eventually, yung money problem na yon, mariresolve din ninyo and ma-afford nyo muli, kumbaga, kung ano yung mga gusto ninyo or dapat ninyo na pagkagastusan. Okay? And then we have here the Five of Wands. Meron lang ano dito. Parang kailangan ninyong dalawang mag-give and take.
Okay? Kasi si Six of Pentacles yung parang nag-provide, nagbibigay. Habang ito naman si Five of Wands, parang naghihilaan. Okay? Na siguro, instead of kusa kayong dalawa na magbigay sa relationship ninyo or dun sa finances ninyo, parang nagtuturuan pa kayong dalawa. Okay, so siguro isa sa mga ways na ma-resolve yun, you really both need to give. Okay, and then we have here the Hierophant. Which means, kapag natutunan nyo yun, magkaroon kayo ng give and take sa relationship ninyong dalawa. That's when pwede nang mangyari yung mga dapat na, yung mga gusto ninyong mangyari sa relationship ninyong dalawa. Okay? So, for now, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Queen of Swords, the Ten of Cups, the High Priestess, and we have here the Seven of Wands. Okay, parang merong susubok sa relationship ninyong dalawa. Okay? Na parang kailangan mong kumalma, kailangan mo maging wise sa mga gagawin mong decisions, at parang kailangan mong maging matapang at manindigan. Okay? Kasi meron ditong, this can be a different person, which is the Queen of Swords, na parang pwedeng ang sadya niya ay wasakin ang inyong relationship or ang inyong family. Okay? And then, here is the High Priestess, which is parang kalmado lang, na nag-iisip sa kung ano yung dapat niya na gawin. And then, we have the Seven of Wands na parang naninindigan. Okay? Na kahit na maraming gumugulo, hindi siya nag-give up. So, maybe yun yung kailangan mo na gawin. Okay? And then, we have here the Four of Cups, the Sun. The good thing about it is, maaaring hindi magtagumpay kung sino man itong tao na ito na maninira sa'yo at sa relationship mo. Parang madi-disappoint siya dito. Okay? Hindi siya magtatagumpay. And then pwedeng maging masaya kayo ng person mo or ng family mo. Okay? And then we have here the High Priestess and the Devil. I mean, the Devil. Na ibig sabihin is, kasi connected siya dito kay Three of Pentacles. Somehow, meron pa rin kayong kailangan na ayusin ng partner mo, ng karelasyon mo, na tipong to avoid, kumbaga, yung pangyayari na ito. Okay? Merong mga bisyo or mga maling gawain, siguro yung person mo na kailangan na maayos. Okay? And then we have here the King of Wands, the Four of Swords, and the Fool. Okay. And nakikita ko rin dito, eventually parang marerelax ka din, kakalma ka din, parang magiging mawawala yung mga pinoproblema mo. Okay? Parang mas magiging kampante ka. So, it might start like magulo kasi guguluhin nito. Pero kung hindi ka papatalo dito sa tao na to, pwede kayong makarecover at maayos ninyo yung problem ninyo ng partner mo. Okay? And then we have here the Eight of Swords, the Five of Wands, and then the Knight of Cups.
Ang sinasabi lang dito, maaaring hindi ito yung huling pagkakataon na magkaroon kayo ng conflict nitong person mo. Hindi ito yung huling pagkakataon na maaaring mayroong manggulo sa inyo. Okay? Pero kung talagang ipapakita niya sa'yo na mahal ka niya, kung talagang mananaig, kumbaga yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa, ano pa man, kumbaga hindi masisira yung inyong relasyon na dalawa. Okay? Yun nga lang, talagang makakaramdam ka ng helplessness or weakness. Okay? Kaya kailangan mo talaga ditong manindigan sa kung ano yung alam mo na karapatan mo, especially if kasal kayo or may anak kayo, na parang kailangan mo na ipaglaban kung ano yung nararapat na sa iyo. Okay? Pero for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. So we have here the Fool, the Three of Swords, the Magician, and then we have here the Death card. Okay. So, base sa mga barahan na to, maaaring may magagawa kang something na hindi mo masyadong napag-isipan. Parang nagpadalos-dalos ka, naging reckless ka. And it might cause you a heartbreak, a heartache. Okay? Parang masasaktan ka dun sa ginawa mo na padalos-dalos. Okay? So nakikita ko dito, pwede mong maisaayos itong kagagawan mo na ito. Pwedeng magbago yung outcome. Hindi ko lang alam kung ikaw ba yung magmamanipulate or merong magmamanipula sa'yo, kaya mo magagawa yung bagay na yon na ang ending ay ikaw yung masasaktan. Okay, so may kailangan magbago on the way that you think, you feel, or the way that you handle things. So maybe it's just a warning na wag kang masyadong padalos-dalos sa mga gagawin mo sa mga susunod na mga araw. We have here the Six of Wands, the Four of Pentacles, the Lovers, and we have here the King of Pentacles. Nakikita ko dito na merong medyo selfish, merong possessive, obsessive, yung parang gusto niya siya lang palagi. Okay, pwedeng lover mo ito. Okay, selfish, possessive lover. Especially if you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? Na maaaring siya pang siguro yung magmamanipula sa'yo para meron kang gawin na isang bagay, tapos ikaw yung sisisihin niya sa kung ano man yung mangyayari na hindi maganda. Okay? And then we have here, the Three of Cups can be a third party situation. Okay, may ibang tao na involved. Kaya tipong nalilito ka. And then we have here the Tower. Yeah, parang nagkakagulo kayo dito because of that third person. Kaya siguro magiging emotional ka dito, hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Kaya may mga bagay ka na gagawin na sa isip mo, ginagawa mo yun para maisalba yung relationship ninyo, pero ang nagiging outcome, mas nagiging malala
yung sitwasyon. Okay? And then, we have here the Nine of Swords. So, maaaring it will cause you a lot of stress, sleepless nights. Parang iniisip mo, mahal ba niya ako? Bakit niya ginagawa to sa akin kung mahal niya ako? And then we have here the Six of Cups, which is saying na parang aayos pa ba namin itong problema na to? Kung halimbawang naghiwalay kayo nitong tao na ito, may possibility babalik yan sa'yo. Okay? Kasi nga, manipulative siya eh. Sa ngayon, ang iniisip niya siguro yung sarili niyang kapakanan, kaligayahan. Kaya may mga nagagawa siyang mga bagay na ayaw mo. Tapos, igagaslight ka niya, imamanipulate ka niya, na tipong ang tawag ito, ang conclusion is, or ang lumalabas ikaw pa yung mali. Na parang ikaw yung dahilan kung bakit niya ginagawa yung mga yon. Okay, which is, of course, mali nga naman. Pero once na nagsawa na naman siya sa kung ano yung ginagawa niya, maiisip ka na naman niya and makikipagbalikan siya sa'yo. Okay? Kasi nga, user. Tapos iniisip mo pa kung mahal ka ba niya talaga o hindi. Okay? So, kailangan mo ditong mag-isip-isip na maigi. Kung if this is someone na you want to be with, okay? Unless siguro magkaroon ng mga positive changes sa person na ito, na maging committed siya sa'yo talaga at seryoso siya sa'yo. Pero sa ngayon kasi parang siya sarili niya lang nakapakanan yung iniisip niya. Okay. So, chinek ko lang So, sa nakikita ko dito, maaaring sa mga susunod na mga araw, magkagulo pa kayo. Okay. May possibility na maghiwalay pa kayo. Pero once na nakipagbalikan muli yan sa'yo, pwedeng that time, titino na siya at magseseryoso. Okay, pero ayun, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.